Bali, ito po yung mom ko. Ayan po, patawid po siya. Ayun, ngayon, tas paliko na po yung itim, yung unang sasakyan. Nasa lane na po siya, ay halos ano na po patawid na rin Tas nung, ayan na po, yan, nabangga na siya. Tapos ito, yan, sumusunod na po yung pangalawang sasakyan na puti, ayan. Medyo kita rin po na parang yung sa pangalawang sasakyan, gumalaw pa po yung nanay ko. Tapos ito po, kasunuran na niya lang po yung pangatlo. Sa pangatlo po, ito, kita niyo po mula doon sa pinagbagsakan niya, nawala po siya. So nakaladkad po talaga siya. Sa kuha ng CCTV mula po sa bangketa kung saan ako nakatindig ngayon, tumawid ang biktima patungo po sa direksyon na yan. Pero pagsapit halos sa gitna ng kalsada, siya ay nasagasaan na ng 3 sasakyan na mula po sa kabaan ng Aurora Boulevard. 5 araw matapos ang aksidente, pinuntahan ng resibo ang Quezon City Police District Traffic Enforcement Unit Sector 3 na siyang nag-iimbestiga sa insidente. Ano po ang mga kasalukuyan yung ginagawang hakbang ngayon? Sa ngayon po, humihingi po kami ng tulong ng ating mamamayan kung sino po ang nakakita at nakasaksi sa pangyayari, maaari pong dumulog sa ating tanggapan dito sa Traffic Sector 3 para makatulong po sa investigasyon na aming ginagawa. May diferensya ho ba? O masasabi niyong blind spot o may talagang accident-prone area? Medyo blind spot po yung lugar. Tsaka medyo ayon sa kanila, medyo madilim daw po. Yung mga blind spot na kailangan mo maging alerto, kailangan mo i-check yung mga side mirror mo, mga front mirror, para makita mo kung may mga tumatawid o lalo na po sa pedestrian. Tayo po ay narito ngayon sa holding area ng QCPD Traffic Sector 3 para makita natin ang personal at maipaliwanag sa atin ni Captain Cabigon kung nasan yung mga tama ng involved vehicle. Captain Cabigon, ito yung sasakyan. Ito po yung pangatlong sasakyan na nakasagasa po sa ating senior citizen na biktima. Nag-iwan ho ba ng marka, Captain Cabigon, yung pangyayari sa katawan mo? Sa katawan po, ito lang po ang posibleng marka ng nakasagasa. Ito po, Kasi ito. po, kung ilalim po rito, sa site na ito, yung biktima. Opo. Kasalukuyan itong naka-impound sa station bilang ebidensya sa kaso. Samantala, ang pangatlong driver na nakabundol kay Rosemary nasa kustodiya na ng mga otoridad. Pepe, paano nyo nakustudiya itong pangatlo? Hindi po niya na alam na nakasagasa po siya ng isang bagay. Allegedly, mayroon siyang bagay na nasagasaan, kaya huminto siya. At nung tingnan niya, tao pala yung nasa ilalim na ng Ayon po sa driver, huminto po siya, pilit niyang inaangat para mailabas yung biktima sa ilalim ng kanyang sasakyan. Nakapanayam ng resibo ang driver ng sasakyan na isa palang Transport Network Vehicle Service o TNVS driver. Dito rin, kagustuhan po yung nangyari. Biktima rin din po ako dito. Yung unang nakasagasa, sana magpakita. Makonsensya naman. Kasi ako nagturo kung inintuan niya sana, hindi ako magkakaganito. Doon sa pangalawa ho? So, Dalawa sa ho ba? pangalawa po, dalawa. Parehas ko sa mensahe ko, sana magpakita sila. Magkaroon silang participation dito sa kaso na to kasi ako po yung naiipit. Pero para kay Katrina, Naiintindihan ko po yung pinanggagalingan nyo, hindi nyo sinasadya. Kaya sabi ko, ang mabibigay na lang namin sa nanay ko is yung patas po na laban. Idadaan po natin sa legal na proseso. nakakarapan driver sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng hindi bababa sa 2 hanggang 6 na taon. Nitong Biyernes, nakapagpiyansa ang pangatlong driver pero patuloy nagugulong ang pagdinig ng kaso laban sa kanya. Patuloy naman ang panawagan ng pamilya sa 2 driver na unang nakabundol kay Rosemary. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel